Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nandito ako sa Vietnam. Pero isi-share ko sa inyo yun nga, step by step kung paano ako nakababa sa bahay ng amo ko. So, unang-una, Daddy, unang-una is, sabi ko hapon ako bababa pero hindi nila ako pinayagan. So kasi nga yung bata nag-aano na mag-ano daw, paliguan ko pa daw sa pagdating niya kasi nga nag-away sila ng mama niya nakaraang araw bago ako umalis. So ayun, kailangan ko siyang antayin. Sinundo ko muna siya, naglaro muna kami sa park. Tapos pag-uwi niya, pinaliguan ko. Tapos nilinis ko na kasi gusto kong makababa mga alas 8 eh. Nilinis ko na yung dapat linisin. Pero hindi nila ako pinayagan. Sabi ng bata, diyan gusto mo kumain ng noodles. Yung favorite ko na noodles, guys. Tapos sabi ko, hindi na. Sabi ko kasi tumingin sa akin yung mama niya. Yung mama niya iyak ng iyak, pula na yung mata. Sabi ko, hindi na. Doon na lang ako kakain sa airport. Tapos sabi ng nanay, yung pumiyok siya, sabi niya, pwede bang makasama ka namin kumain for the last time? Sabi niya, sabay tayong kumain sa huling sandali. Tapos bigla siyang umiyak na naman. Alam nyo, mula nakarang araw hanggang sa araw na paalis ako, iyak lang siya ng iyak. Tumatambay siya sa kung saan-saan. Tapos magugulat na lang ako, namumula na. Pag naalala niya siguro na wala na ako, umiiyak na naman siya, ganyan. Parang sa lahat siya yung mas nasaktan yung amo kong babae. Kasi kami yung magkasama parati sa bahay eh. Nilulutuan ko siya lahat-lahat. Ayan, kaya siguro na-miss niya ako. Ayan, pagkatapos, edi kumain kami. Yung amo ko lalaki hindi pa dumating nung time na yun eh. Tapos kumain kami. And then, nandun siya sa kusina. Tinitignan niya kung paano ako maglinis. Nilinis ko as in. Umalis ako ng bahay nang natapon yung basura. Nakalagay ako ng tubig sa kwarto nila. Nasirado ko na yung mga bintana, kurtina sa kwarto. Ready matulog na sila. Nilatag ko na lahat. As in, gusto ko nang maiyak kasi anong oras na. Natapos ako alas 8:30 or alas 9. Gusto ko na talagang umalis. Kaso pinalaro niya ako sa bata. Inabot kami ng alas 11:30. Alas 11 G's ata. Nagsabi ako na kailangan ko nang umalis, sabi kong ganun. So, niready ko na yung mga gamit ko. Nilabas ko na. Chinek niya isa-isa. Walang nakaligtaan. Ultimo mga ID sa wallet ko. Pinanghalungkat ko sa harap niya para ma-check niya lahat. So, pagkatapos niya i-check, yun na yung time na, alam nyo guys, pag alis ko, yung nararamdaman ko is sobra parang nakalaya ako. Alam nyo yung para akong maiyak na hindi ako umiyak sa kanila, hindi ako nasaktan. Hindi, as in, yung naramdaman ko nung time na yun, nakalaya ako yun. Tapos yung amo kong babae is, sige lang siya ng iyak. Yung bata, nagiging clingy na siya. Parati niya na ako niyayakap. Tapos, dinidelay niya yung oras na para hindi ako makaalis. Gusto niya nga na hindi ako makasampa sa bus eh. Kasi ang last trip ng bus papunta sa airport is alas 12 ng gabi. So, alas 11 na mahigit. Gusto ko na talagang umiyak kasi alas 11:30 na. Nasa bahay pa din nila ako naglalaro. Pagod na ako. Dad, pagod na ako. So, ayun nga, ang ginawa ko eh, sabi ko, kailangan ko na talagang umalis. So, may sahod na ako. Binigay niya na yung pera sa akin. Ngayon, pinacheck ko na lahat-lahat. Sabi ng amo kong lalaki, gusto mo ba ng pagkain? Ganyan, dalhin mo to. So, dinala ko. Hong Kong Express yung sinakyan ko, na kaya ko siyang ipasok lahat ng gamit ko. Siguro mga 15 kilo yung lahat-lahat ng dala ko. Basta naging mabait lang ako, kaya hindi kinilo yung bag ko. Tapos yung jacket ko, pinasawukan ko yun sa loob ng 3 pang jacket. Kasi dito sa Sapa, sa Vietnam, mas malamig pa to sa Hong Kong, kaya kailangan ko ng jacket. And then, nung time na napaalis na ako, nagsabi na ako na aalis na ako, tumayo na ako. Tapos yung amo kong babae, sabi niya, pwede mag-picture kayo ng bata. Tapos yung bata, nagiging makulit. Hinahalikan niya ako sa mukha, as in, tas sa bibig. Gusto niya talaga sa bibig. Nakanguso pa talaga siya. Sabi ko, ano ba yan? Bakit halikan ng halik? Para siyang nabuang siya ba? Yung amo ko, 2 babae tsaka lalaki, nakatingin. Halik siya ng halik. Sa nguso pa talaga
gusto niya. Sabi ko, Emma, ano ba yan? Kadiri ka. Sabi ko ganun. Tapos yung amo kong babae, parang nagtaka kung bakit ganyan. Tapos sabi ng bata, natutunan niya daw yun sa kaibigan niya na halik ng halik. Siguro, sabi niya, hinalikan ko nga yung kaibigan ko, yung kaklase niya, hinalikan niya daw yung lalaki. So parang, may ganun ang nangyayari sa bata. Tsaka, ngayon, mas palamura na siya. Alam niyo yung mga notebook, hindi niya man masalita yung mura, pero sinusulat niya doon mga bad words talaga. As in, dati bawal. Ngayon, nayaan ko siya. Bahala ka sa buhay mo dyan. Ikaw naman yung nandyan. So, ayun nga, nakalayas talaga ako, pero nakababa ako sa bahay, 11:40 na. Tapos nagpunta pa ako sa 7-Eleven, nag-cash in ako doon. And then, yun, pumara na ako ng, nag-abang ako kasi, alam niyo yung madilim na yung anuhan ng bus stop, yung pilahan, wala nang nakapila na papuntang airport. Tapos may katabi doon na maraming pila sa ibang bus. So tinanong ko yung isang lalaki, meron pa bang bus pa airport? Tapos chinek niya sa app na meron, sabi niya last na bus 5 minutes darating na. Pagdating nung bus, muntik pa akong hindi bababaan, nasa nandun siya sa gilid yung bus kasi akala niya wala nang tao. Tapos ginanon ko para lang pumunta doon sa side ko yung Tapos yun, maiyak-iyak ako, nakapunta ako sa airport. Pagdating doon, marami din namang nakahinga ng mga Indonesian na natutulog doon sa may upuan. Dumating ako sa airport mga 12:15, and then may interview nga ako doon sa sa UP na school. Yung sa thesis nila. So, inabot kami ng 2 hours sa interview. Ang dami nilang tinanong. Ayun nga, natapos. So, wala talaga akong tulog. Inasikaso ko yung mga gamit ko. Kasi, sapaw-sapaw yung damit na suot ko. So, sobrang init as in. So, ayun na, nadala ko siya lahat. And then, nung nandito na ako sa Hong Kong, sa Vietnam, mini-message ako ng bata. Sabi sa akin, tapos binuview nila yung Facebook. Bago pala ako umalis, kinuha nga nila. Tapos sabi, kasi nga, chinika ng amo ko na sa mga kapatid niya yung Facebook ko, yung YouTube ko. Ngayon, sinearch nila. Ngayon, hindi makita ng mga kapatid ng amo ko yung Facebook ko. Alam nila, binlock ko sila kasi gumamit sila ng ibang Facebook. Tapos nakita nila, nandun ako. So, ibig sabihin, binlock ko yung Facebook ng mga kapatid ng amo ko. Inubos ko talaga, nandun pa lang ako sa bahay nila, binlock ko na lahat ng mga kapatid niya. Kasi may plano talaga kung ubusin ko talaga silang i-block. Nakita ko sila eh. So, ayoko na mangialam sila sa buhay ko. And then, sabi ng amo ko bago pala ako umalis, Jen, wag mo kaming i-block ha. Wag mo kong i-block, sabi niya. Sabi niya ganun. Hindi ako yung may gusto niyan. Yung bata, kapag wag mo kaming i-block kasi nga yung bata, para sa bata, sabi niya, kasi mamimiss ka niyan eh. Kailangan niya ikaw makausap. Yun nga, pagdating ko dito, nag-message, sabi niya sa akin, Jen, alam mo ba, yung happy, ang English word niyan is happy tea ata, sabi niya ganun. Nagulat ako, yun yung sagot. Di sabi ko ganun. Tapos sabi niya, kamusta ka dyan? Ganun, nangyari? Umuulan ba dyan? Malamig ba dyan? Ang bata, sobrang kulit. Sabi ko sa kanya, oo, nagkwentuhan kami kagahapon. Tapos tawang-tawa siya nung nalaman niya na hindi siya tumatawag, nagbo-voice message lang siya. Sabi niya, di ba dalawa yung sapatos mo? Di yung puti, basa kasi nga pumunta ka doon. Sabi ko, oo. Tapos nakakatakot pa dito kasi nga, yung daanan, nagkukwentuhan kami. Tapos yung bata, ayun nga, namiss siguro ako ng bata. Sobrang daldal niya. Tapos sabi niya, iniinom mo ngayon? Sabi ko, passion fruit na na juice. Sabi niya, masarap, lasa, siya, meron siyang tea, ganyan. So, parang, namimiss niya talaga ako kakwentuhan. Siguro naboboring siya kasi linggo nga nung nakaraan, tapos wala na ako sa bahay. Pero nagbabalak talaga akong tanggalin na sila sa buhay ko kasi ayoko na, parang nandun ako sa madilim na parte ng buhay ko hanggat nandyan sila. Gusto kong malaya na sa kanila. So, alam nyo ba, pagdating ko dito sa Vietnam, sobrang pula nitong kamay ko, sobra as in, tapos sobrang kati niya, na kung lalagyan ko siya ng cream, sobrang hapdi. Ang nangyari is, parang ilang araw pa, kawawa to, kaya yung boyfriend ko alaga to sa lagay ng cream. Kasi nga, nakita niya tapos pag hinahawakan niya, sobrang dry, and sobrang hapdi, masakit, parang nasusunog siya nung unang lagay namin ng cream. Grabe yung, nagga-gloves naman ako, pero yung nasa kusina ako, ayun, sabi ko,
maranasan na din ng amo ko yung naranasan ko na hirap. Akala niya siguro madali lang yung trabaho ko. So ayun, ito yung last na vlog ko about sa Hong Kong siguro, na about sa amo ko kasi wala na akong chika ngayon. Ayun, pero sige siya ng watch sa mga ano ko, sa mga story ko, ganyan, nakikita niya. Ang ganda ng Vietnam. Ang daming Pinoy dito, guys, dito sa chinek-ina namin. Nakita ko si TJ, tsaka yung si Beverly, di ba may issue yan sila dati na sinuntok ni Beverly yung kalaban nila sa bar. So nandito sila ha, nakasabay ko sila sa train sa funicular ba yun? Ayan, papunta ng Pansipan. So yun nga, nakita ko sila. So nakapag-picture ako sa kanila. Hindi ko alam kung kilala nyo sila. Mga Bisaya lang nakakakilala sa kanila, mga taga Mindanao, Negros, Bisaya, basta ganun. Manila, hindi kasi ano naman yun sila, Bisaya vlogger. So, ayun lang guys. Thank you for watching and salamat sa inyo. So, congratulations, may nanalo dyan sa pahula ko. You can message me and my Facebook account. Pinin ko na din yung comment niya para malaman nyo na siya yung winner. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.